Isang mapagpalang gabi po sa inyong mga kapatid sa Majuro Christian Church. At tayo po ngayong gabi ay nasa ating pulong panalangin at muli po ay tatako tayo sa ating pagbubulay po ng salita ng Panginoon. Muli po ay gusto kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga naging devotion ko po, no? Quiet time sa Panginoon. At ako po ay nasa aklat ng Lucas at samahan po ninyo ako, nabasahin po natin ang Luke chapter 18. Lucas 18 sa talatang 1 hanggang 8. Luke 18 verse 1 to 8 aking pong babasahin. Samahan po ninyo ako. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil kinagambala ako ng balong ito ay bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi mabibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi, kanya bang matitiis sila? Nga sabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan, gayunman pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ang Diyos ang magpala nito sa ating pong mga puso. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabing ito upang kami po ay magkasama-sama sa aming pulong panalangin at muli ay dumalangin sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay ng aming pangangailangan at magsasabi ng mga o magbalik po ng mga pasasalamat sa mga katugunan sa panalangin, sa mga pagtulong po ninyo sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Samahan po ninyo kami muli sa pag-aaral na ito at muling makita po namin ang inyong ituturo sa amin, Panginoon, sa aming pagbubulay ng inyong mga salita. Sa tulong po ng Santong Espiritu ay gabayan po kami sa buong katotohanan ng inyong mga salita. Samahan po ninyo kami at patuloy na pagpalain ang gabing ito sa aming pulong panalangin at pag-aaral ng iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, ito ang aming dalangin. Amen. Okay. Kung mapapansin po ninyo ay isang talinhaga naman ang ginamit ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagapakinig. At alam po natin, ang mga talinhaga, ito ay mga bagay na makalupang pangyayari na meron pong makalangit, no? Na ibig sabihin o may mga spiritual na ibig sabihin po na kanyang itinuturo po sa atin. Madalas niyang ginagamit ito bilang ilustrasyon, paglalarawan upang mas lalong maunawaan natin ang kanyang pagtuturo po sa atin ng kanyang mga salita. At mapapansin po natin dito ay sinalaysay niya ang talighagang ito sa isang layunin. At ito po ay may patungkol sa pananalangin. Wow! Prayer. Tama po, tayo po ay nasa pulong panalangin ngayon. At sa panalangin ito ay gusto ng Panginoon ay lagi tayong manalangin. No? At sa panalangin ay bibigyan tayo ng isang napakahalagang sikreto sa ating panalangin
upang maging epektibo ang ating panalangin. Okay? At ang sabi dito ay manalangin at huwag tayong manlupaypay. No? Manalangin at huwag tayong manlupaypay. Ibig sabihin manghina o mapagod sa panalangin, kundi lagi tayong manalangin. At alam natin yan, yung talatang madalas nating kabisado, no? Yung Ikalawang Tesalonica 5:17, no? Kung samahan po ninyo kung basahin natin, na may kinalaman din po sa panalangin sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians 5:17, no? 2 Thessalonians, Ikalawang Thessalonica 5, 1 Thessalonians, 1 Thessalonians 5:17. Sa unang Thessalonica 5:17, manalangin kayong walang patid. Pray without ceasing. No? Manalangin kayo na walang patid. Ibig sabihin po ay talagang madalas, palagian na tayo po ay magkaroon po sa ating Panginoon ng isang panalangin na isang conversational relationship with God, at ito'y consistent, constant, no? At nimi-maintain natin na tayo po ay ang laging manalangin sa ating Panginoon. So balik tayo sa Luke 18, at sabi rito, huwag tayong manglupaypay. May posibilidad kasi na sa panalangin tayo po ay nanghihina. Yan po ba? Sabi nga ay ang ating mga laman ay mahina, at maggugustuhin pa natin na tumutok sa ating mga cellphone at tignan ang mga bagay sa cellphone, YouTube, Facebook, Instagram, Messenger, at kaysa manatili tayo sa panalangin, no? Real talk lang, talaga nangyayari po sa atin yan. Pero dapat sa panalangin tayo po ay dapat huwag manlupaypay, huwag tayong manghina, kundi mas lalo nating bigyan pansin ang mahalagang oras po ng panalangin natin sa ating Panginoon. At nagbigay ang Panginoon dito, no, nang may patungkol sa panalangin na huwag tayong manlupaypay o lagi tayong manalangin, ay nagbigay siya ng ilustrasyon, no? Isang talinhaga. Sabi niya rito sa verse 2, sa isang lugar ay merong isang hukom, isang judge, at ang karakter ng hukom na ito ay hindi natatakot sa Diyos at hindi po gumagalang sa mga tao. Hindi magandang karakter ito, no? Walang takot sa Diyos. Alam natin Psalms 14:1, kung merong isang mangmang, no, sa mundong ito ay ang taong hindi naniniwala na mayroong Diyos. So means hindi siya natatakot dahil naniniwala ang taong ito na walang Diyos at wala siyang takot. Isa man siyang judge, isa man siyang hukom, pero sa harapan ng Diyos ay isa siyang pinakamangmang. Kung ang isang tao ay hindi naniniwala na mayroong isang Diyos na lumikha sa atin, lumikha sa mundong ito, no? At narito ang kanyang karakter: walang takot sa Diyos, walang galang sa tao, walang respeto. Parang hindi maganda, no? Hindi nakakatuwa ito. At verse 3, sa same na lugar, no, na lungsod, ay meron din isang babaeng balo, widower, no? At alam naman natin ang babaeng balo sa Biblia, ibig sabihin ito yung wala ng asawa, wala ng inaasahan, no, kundi ang kanyang sarili at ang tulong na nagmumula sa Diyos, ang babaeng balo na ito. At ang ginagawa ng babaeng ito sa verse 3 dito sa hukom ay laging pumupunta sa kanya at nagsasabi na bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. So humihingi ng tulong, no?
babaeng balo na ito para tulungan po siya, bigyan ng katarungan ang kanyang sitwasyon laban sa kanyang mga kaaway. At may ilang panahon na siya ay tumatanggi. Ibig sabihin, sa tuwing lalapit ang babaeng balo na ito sa hukom na ito, ay tinatanggihan niya. Subalit pagkatapos, dumating ang pagkakataon, sinabi ng judge sa kanyang sarili, "Bagamat ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, pero dahil gagambalain ako ng babaeng ito, ng balong ito, ay bibigyan ko na siya. Tutugunin ko na yung kanyang kahilingan, nabigyan siya ng katarungan." Kasi nagsasawa na siya sa kahihiling ng babae ito sa patuloy na pagpunta sa kanyang bahay upang humingi ng tulong ng katarungan na ibibigay niya para sa babaeng balo. Okay? At ito isang halimbawa na kung paano talagang kinukulit, patuloy na bumabalik ang babaeng balo nito kahit tinatanggihan siya sa mahabang panahon. Kumbaga, umaasa ang babaeng ito, pagbibigyan din ako at tutulungan din ako nito. Okay? At hindi natin dito makikita na ikinokomment ng Diyos yung hukom dito. Okay? Yung katangian na hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao. Kundi malinaw sa verse 6. Sabi niya rito, sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na ito. Hindi niya kinokomment kung ano yung karakter meron ng lalaking ito. Pero tingnan mo yung ginawa ng lalaking ito. Sa kaakulit ng babae ay pinagbigyan niya, sa patuloy ng paghihingi niya ng tulong at katarungan para sa kanyang sitwasyon. So ibinigay ng hukom sa kanya. At ito ang tinuturo ng Panginoon sa atin sa verse 7. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga hinirang? Sabihin po yung kanyang mga tao, kanyang mga tupa, ang kanyang mga tagasunod, ang mga sumampalataya sa Panginoon, na sumisigaw sa kanya araw at gabi. Hindi po natin alam kung ano yung ating mga laging sinasambit sa Panginoon sa ating mga panalangin. Meron ba kayo madalas sa mga ipinapanalangin sa Panginoon? Buwan na ang tinatagal, taon, gaano man katagal ito, pero araw at gabi lagi natin binabanggit at sinasambit sa Panginoon, na isinisigaw natin sa Panginoon kung ano man yung mga kahilingan natin sa Kanya. Marahil meron tayo na hinihingi sa Panginoon, hanggang sa ngayon hindi pa ibinibigay ng Panginoon, pero naririnig ng Panginoon ang bawat sambit natin, ang bawat sinisigaw natin sa ating mga kahilingan at panalangin sa Kanya. Verse 8, sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, sabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Kung mapapansin ninyo, parang sinasabi ng Panginoon dito sa verse 7, kung yung hukom na kung paano ay walang takot sa Diyos, hindi gumagalang sa tao, ay pinagbigyan at binigyan ang babaeng balo. Alam natin masamang hukom. Pero ito pa kayang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa sandaling humihingi yung kanyang mga anak, yung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga pinili, yung kanyang mga tagasunod, ay hindi kaya sila bibigyan ng pinakamabuti para sa kanila. At malinaw na sinabi ng Panginoon dito ay mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan o katugunan sa ating mga panalangin. Ibig sabihin, diringgin ng Panginoon at darating ang panahon na diringgin ng Panginoon. Okay? At sana ito ang masumpungan ng Panginoon sa atin. Huwag tayong mapagod sa kapapanalangin sa Kanya kung ano man ang ating hinihiling. At hindi natin alam kung gaano katagal, pero naniniwala ako at nananampalataya tayo na didinggin ng Panginoon, sapagkat bilang mga anak niya, bilang mga tagasunod niya, ayon sa kanyang pangako, mabilis
niyang bibigyan sila ng katarungan o katugunan sa ating mga panalangin. Kailanman hindi magkakait ang Diyos natin ng pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Bagamat minsan nagtatagal, pero ano ang dapat natin gawin? Pray lang ng pray. Idalangin lang natin ang idalangin sa Panginoon. Kaya nga, ang tanong dito sa verse 8, no? Gayunpaman, pagparito ng anak ng tao, so ganun, pagparito ng ating Panginoon Hesus, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? No? Para bang sinasabi ng Panginoon, meron kaya? No? Na patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon? Na gaya ng pagtsatsaga ng babaeng balo na ito, na hindi napagod o nanghinawa, na darating ang panahon, didinggin din ako ng hukom na ito. Meron din kaya tayo ng klase ng pananampalataya na hinahanap ng Panginoon sa bawat ating mga panalangin, na naniniwala tayo na didinggin din tayo pagdating ng panahon ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Huwag tayong mapagod sa panalangin, no? At malinaw na sana ang ating panalangin ay maging talagang ma-maintain natin ang constant and consistent na conversational relationship natin sa ating Panginoon. Relasyon natin sa Panginoon o pakikisama na fellowship natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng prayer sa atin. Kasi po yan po yung time na talagang nararamdaman natin, na-enjoy natin yung ating pakikisama, yung ating fellowship sa ating Panginoon, sa ating panalangin, no? Napakahalaga po ng fellowship na ito, ikaw at ang Panginoon sa ating panalangin. Kaya naway wag tayong mapagod na laging manalangin sa ating Panginoon. Alam po ninyo, talagang makapangyarihan po ang panalangin. Diba sabi nga ng Panginoon, yung may pananampalataya sa panalangin ng isang bundok ay pwedeng lumipat sa karagatan sa pamagitan ng lubos na pagtitiwala, sa pamagitan ng panalangin. Napakahalaga po ng panalangin. At kahit ako rin po ay naranasan ko ang talagang kapangyarihan ng panalangin sa aking buhay. Hindi ko lamang po masabi sa inyo kung ano yung aking panalangin, pero salamat po dahil ang Panginoon ay talagang tumutugon sa panalangin. Hindi man ngayon o sa darating ng mga araw, buwan o taon, pero salamat sa Panginoon. Talagang kapag nagtiwala tayo sa Panginoon sa ating mga panalangin, diringgin at diringgin ng Panginoon sa tamang panahon ng ating mga panalangin. Natanggap ko ang katugunan ng Panginoon sa aking mga panalangin. At isa na rito sa sekretong makikita natin ay huwag tayong mapagod, manghinawa sa panalangin sa ating Panginoon. Patuloy lang, continuous prayer, no? Kung ano yung ating pinapanalangin sa Panginoon. At alisin natin yung pagtatampo sa Kanya, alisin natin yung pagkainip, no? At marahil hindi pa tinutugon ng Panginoon upang mas lalo pang dumami at maging mainit at masarap yung ating fellowship sa Kanya, sa ating panalangin sa tuwing dinadalangin natin sa Panginoon ito, no? Marahil nagtatagal dahil madalang tayo makipag-fellowship sa Panginoon, no? Mas marami pa yung time natin sa ibang mga bagay, pero sa paraan ng panalangin ay nagkukulang tayo. So wag po tayong manghimagod sa panalangin. Basahin ko po ang Isaias 40:31. Isaias 40:31. Isaias sa Lumang Tipan, kabanatang 40 sa talatang 31. Isang magandang talata dito ni Propeta Isaias. Isaias 40 verse 31. Sabi niya rito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Ibig sabihin po, yung naghihintay sa kanyang panalangin sa Panginoon, sa katugunan sa mga panalangin. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila.
Sila'y tatakbo, hindi mapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. So nanawa sa ating patuloy na panalangin sa Panginoon, ganito ang ating maranasan, no, sa pamagitan ng ating pakikipag-fellowship, no, sa ating Panginoon. Habang tumatagal, mas lalong nagpapanibagong lakas tayo sa ating Panginoon, sa ating mga panalangin. Pumapailang lang na may mga pakpak na parang mga agila, mas lalong tumataas, tumatayog ang ating patitiwala, ang ating pag-asa sa ating Panginoon. At tayo'y tatakbo, hindi tayo napapagod. At tayo'y lalakad at hindi manghihina. Napakasarap. Na sana ganito ang nararamdaman at nararanasan natin sa ating laging panalangin sa Panginoon. Na lagi niya tayong bigyan ng lakas, huwag manghina, kundi magpatuloy na dumalangin sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng magandang pakikisama sa Kanya. Maranasan natin ang Kanyang presensya, maranasan natin ang Kanyang masarap na pagmamahal at yakap at pagkalinga sa atin. Handa po natin, no? Kung ang masasamang ito, no, ay tumutugon at ibinibigay, no, sa mga kahilingan ng iba kahit masama siya, tayo pa kaya na merong Panginoon na siyang nagbigay ng buhay para sa atin ay hindi niya dinggin at ibigay ang pinakamabuti para sa atin. So sa gabing ito, nawa huwag tayong manghimagod, huwag tayong mapagod sa laging panalangin natin sa ating Panginoon. Anuman ang ating mga kahilingan, anuman ang ating mga request sa Panginoon ay dinadalangin, hanggang sa ngayon ay hindi pa dumarating. Isa sa sekreto sa matagumpay na panalangin, sa buhay panalangin ng isang Kristiyano, ay ang hindi siya napapagod, nanghihimagod, nanghihina, no, sa palagian nating panalangin sa ating Panginoon. Palakasin po nawa ng Panginoon ang ating buhay sa panalangin, sapagkat kailangan po natin ito, no? Kaya ito po ay iniiwan ng Panginoon sa atin. Kung para ba parang tinatapik tayo ng Panginoon sa likod. Pray ka lang. Lagi mo lang ipanalangin. Kasama mo ko, nandito ako, tandaan mo, mabilis kong didinggin ang ating mga panalangin, sapagkat siya ay Diyos na tapat, na kailanman ay hindi niya ipinagkakait ang pinakamabuting bagay para sa kanyang mga anak. Tapat siya at lagi siyang kasama natin, natutulong, gagabay, at patuloy na ipararamdam niya ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng ating pakikisama, no, sa pamagitan ng palagiang pananalangin sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako muli na manalangin sa pagwawakas. Aming Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay sa amin ng mga bagay na kailangan namin, material man, pinansyal, espiritual, ano man ito. Ikaw ay Diyos na hindi nagkakait ng pinakamabuting bagay sa inyong mga anak. Salamat po sa buhay at kalakasan, sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, sa iglesia, at sa pagmamahal ng bawat isa ng mga taong nakapaligid po sa amin. Salamat po sa dakilang katapatan mo, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy mo ingatan ang bawat isa. Sa mga may karamdaman, kayong patuloy na magbibigay ng kagalingan, sa mga nag-aaral, nagtatrabaho, sa mga pamilya po namin na malayo sa amin. Patuloy kayo po, Panginoon, na mag-ingat at magbigay ng mga pangailangan ng bawat isa. Ikaw ay Diyos na tapat, at sana bigyan mo kami ng lakas sa araw-araw na kami laging manalangin at huwag manghimagod o manghina, upang maranasan namin lagi ang masarap na pakikisama sa aming Panginoon. Ingatan po ninyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ano man ang aming mga panalangin, kayo pong nakakaalam. Salamat po sa lahat ng inyong kabutihan. Salamat po sa inyong paglalaan sa lahat ng aming mga pangailangan.
Patuloy na kayo ang magbigay sa amin ng lakas sa bawat araw ng aming buhay. Kayo ang magpalago ng aming pananampalataya. At kayo po ang patuloy na mag-ingat po sa bawat isa. Salamat po sa gabing ito. Ibinabalik po namin ang aming papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa Kristo at magkita-kita po tayo sa darating na linggo para sa ating pong pag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Ingat po kayo at God bless po para sa lahat. Salamat po.